Lahat, i-introduce ko yung sarili ko para sa inyo kasi alam ko naman na medyo hindi niyo pa ako masyadong lubos na kilala. Pero bago ang lahat, i-share ko kung ano ang meron sa aking attitude. Ang attitude na meron sa akin guys ay apat sa mga hindi nakakaalam. Number one, yung mabait na tao. Kahit ganito akong kalbo, mabait akong tao, matulungin. Hindi naman ako sa nagbubuhat ng bangko, pero totoo yon. So, syempre, in the past, bakit ko nasabi para legit sa inyong lahat, yung ating agency guys, na kasama si Daddy Ismas sa pagbuo, in the past agency natin, dahil sa kabaitan ko na si Mami Heart ay ibinigay ko at iniligay ko at niluklok ko bilang isang manager dito sa ating Bigo Live agency. Okay? So, ang ginawa ko doon, dahil sa kabaitan ko, nanggaling siya sa tinatawag nating yung pinauwi ng amo. So, binigay ko sa kanya yung trabaho para magkaroon siya ng trabaho at magkaroon ng pera. Yan ang kabaitan ko. Tinulungan ko. Hindi lang yon, marami tayong natulungan. Pangalawang attitude na meron sa akin, yan yung tinatawag nating masamang tao. Masamang tao ako guys. Bakit? Kasi may mga bagay na kapag alimbawang kalaban ko talaga, ginagawa ko ang lahat para mas angatan ko palalo ang kalaban ko. Yan ang totoo. Kailangan, kapag kalaban ko, talagang kailangan durugin ko. Ganon yung attitude na meron sa akin. Kaya kapag kalaban nyo ako, good luck na lang sa atin. Pero kung kakampi nyo ako, mabait ako sa mabait. Pero, may pangatlo akong attitude. Kailangan natin yun guys eh. Ang attitude ko na pangatlo, kailangan maging plastic tayo. Hindi ko sinabi ko sa pagkatao nyo, plastic na talaga kayo. Sa pamamalakad. Kasi kahit galit na ako sa head founder ninyo, kailangan ko pa rin siyang pakisamahan kahit babaero siya. Wala akong magagawa, no choice para walang mawala sa akin. Wala akong magagawa na awayan ko si Daddy Ismas ninyo, ipakita ko yung totoo kong ugali. Kailangan kong maging plastic, mga lodi. Kasi ang pagiging plastic ay makakatulong sa ating organisasyon para ma-handle natin ang lahat ng situation, lahat ng problema dito sa departamento, lalo't kayo ay malaki. Hindi kayo ordinaryo. Kapag nasakop ninyo yung 64 teams na yan na mayroon kayong 50 members, kwentahin nyo kung gaano karami yan. Kailangan yung makipagplastikan sa bawat isa para mas maraming tao na hindi mawala at mas maraming taong mas maging masaya sa inyong pag-uugali. Ang plastic ay nakakatulong, dalawang klase. Isang nakakatulong, isang nakakasama. Pang-apat kong attitude guys, yung pagiging prangka, pagiging totoo ko. Di ba yung sabi ko sa inyo, plastic? Pag sinabi ko, gagawin ko. Pag sinabi kong bubuhin natin, buhin natin. Determinasyon ang katapat ng isang totoong tao. Walang susuko. Sabihin nyo sa akin, Daddy, busy ako sa trabaho. Una pa lang na tinanggap ninyo ang posisyon ninyo, alam nyo naman sa sarili ninyo na darating sa punto na magkakaroon tayo ng busy. Ang busy natin na tinatawag na pinanindigan yung trabaho, like for example, as a founder, no? As a crown leader, kapag dumating sa inyo ang pagiging busy, wala namang problema dun eh. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung totoo kayong tao, yung attitude nyo na totoo, hahangaan kayo ng maraming tao dahil sa determinasyon ninyo. Na kahit kayo ay busy, nagagampanan nyo pa rin ang trabaho ninyo as a leader. Lalo na sa mga founders, officer na nandito. Kaya yung attitude ko na yan, ginagampanan ko yan sa TFT. Marami akong kinaiinisan dito na tao, lalo na yung mga taong hindi nagsya-shoutout. Lalo na yung mga taong dumadaan lang, tapos iiwan ka na. Yung mga hindi nagpa-follow back, pinag-ano yan? Lag ba ako? Lag, hindi. Go lang, pre. Dito. O baka naglalag Go si lang, Amara. pre. Baka naglalag si Amara, no? Pero well, sige. Sabi ko nga sa inyo, number one kinaiinisan ko kay Daddy Ismas ninyo, yung pagiging matapang. Yung pagiging, ano ba ang tawag dito? Kamay na bakal. Isa yan sa kinaiinisan ko. Pero no choice. Aawayin ko siya, makikipagtapangan ako sa kanya, may mapapalaba ako. Si ba hindi? So mayroong mga possibility na si Daddy Ismas ninyo ay maraming nakakaintindi sa kanya. Yung mga taong hindi nakakaintindi sa kanya, yun ang gusto kong punuan. Lalo na yung mga nasasakupan ni Daddy Ismas, like for example, head co-founders, founders, kung may mga naiinis kay Daddy Ismas dito dahil sa kanyang kapusukan o sa pagiging kamay na bakal, hindi nyo dapat i-down si Daddy Smash. Dapat punuan ninyo ang pagkukulang, shoutout Daddy Bagat, ni Daddy Smash. Ano yung pagkukulang ni Daddy Smash? Yung pagkukulang niya mismo, yung tinatawag nating hindi niya kayang maging mabait.
Okay? Hindi niya kayang maging mabait na attitude yung tinatawag nating maging plastic man lang para sa kanyang nasasakupan. So, kung hindi niya kayang gawin yun, di ang gawin natin is tulungan natin. Huwag niyong siraan yung tao. Kasi feeling ko naman, mabait naman to si head co-founder yung nasa number 10. Okay? Feeling ko naman na mukhang makajus naman itong yung host natin. Malay natin, di ba? May mga ganun na pwede. Feeling ko lahat may kanya-kanya tayong attitude. Pero, palagi nating tatandaan ito na hindi mabubuo ang Department of TFT10 kung isang attitude lang ang ating papanigan. Kasi sigurado ako may mawawala sa landas ninyo. Hindi naman perfectong leader si Daddy Asmas na sasabihin natin na ang pagiging matapang at ang pagiging diretsong tao ay isa sa mga makakatulong sa ating lahat. To be frankly lang, nagpapakatotoo lang ako. Never kong ginawa ang isang attitude. Kahit sa trabaho ko, kahit sa pamilya ko, yung personal kong buhay, kahit galit na ako sa asawa ko, ginagawa ko pa rin ngumiti. Kahit galit na ako para di lang kami mag-away at maghiwalay. Ganun lang din naman dito sa Department of TFT Family. Yun lang yung may bibigay ko sa inyong mga payo kasi marami akong attitude na pwede kong i-share. Pero yung 4 na pangunahing attitude ni Daddy James, alam kong wala kay Daddy Ismas ang maging plastic. Totoo yun. Hindi niya kayang maging plastic. Pag sinabi niya, putang ina, sigurado ko, mga away yan. Oh. Kayo ba sino plastic dito? Press 1. Gusto ko, sino yung plastic na nakakayang kontrolin ang emotion, kontrolin ang sarili kahit galit na siya? Press 1 naman yung mga plastic dyan. Congratulations sa napakaraming plastic sa TFT family. Isa na ako dun. Isa na ako dun, inaamin ko yun. Ayoko na mag-deny sa inyong lahat. Bakit? Bakit? Inaamin ko nga, sabi ko nga sa inyo, ang pagiging plastic ay nakakatulong. Pero, usapang matino, mayroon akong isang salita. May one word ako na pwedeng lahat ng sinabi ko kaya kong panindigan. Ano ba yon? In general, sinabi kong kaya kong kontrolin ang emotion. Maging plastic ako para walang mawala sa akin. Papanindigan ko ang pagiging plastic ko. Papanindigan ko yung pagtulong ko. Papanindigan ko yung pagiging active ko. Papanindigan ko ang pagiging mabait kong tao. Yun ang real talk. Sino naman dito yung, total maraming plastic, sino naman dito yung makajos, matulungin, mabait? Sino dito yung mabait ang attitude? Press 1. Sigurado, ang dami magsasabing ako. Press 1. Dami press 1 dyan kasi maganda yan maganda yung maganda yung impact sa kanila Mga plastic talaga kayo kahit kailan. Well, totoo yun. Dapat, kasi may mga bagay na to. Sigurado ako itong sigurado to, mukhang maldito to si Head Secretary Beauty. Feeling ko sa kanya masyado siyang diretsong tao. Diretso to, sigurado to. Ito yung tipo ng tao na ayaw maargabyado. Ito yung tipo ng tao na ayaw din na siya ay nagagago at nalalamangan ng isang tao. Or binabastos. Ito yung tipo ng tao na kapag may mga member siya na pumalag sa kanya, parang ang ugali nito is smash Pag pinalagan to, putang ina, aawayin yung mga membro Mga anak, mga kapatid, ako nakikiusap sa inyo, sometimes, gamitin nyo rin yung ibang attitude na meron sa kapwa mo. Kasi yun yung mga bagay na makakatulong. Ayaw nyo ba na dumating sa punto na kayo'y ginagalang at nire-respeto ng mga taong nasasakupan ninyo kahit kayo ay masamang tao? Ayaw nyo ba na kayo ginagalang ng masasamang tao kahit napakabait yung tao? Ayaw nyo ba na kayo ay nire-respeto ng maraming tao kahit napaka-plastic mong tao? Kasi dun sa tinatawag nating kahit anong ugali, kaya nyo sabayan. Yan yung sinasabi nating open-minded. Si Daddy Ismas hindi open-minded yan. Makipagpustahan ako sa'yo. Awayin mo yan, awayin ka rin yan. Real talk. Hindi yan. Yan yung mga bagay. Hindi open-minded sa salita. Sinasabi ko lang. Ang salitang open-minded sa lahat makakapagsabi dito. In general, yung kahit tipong kalaban mo, pwede mong kaibiganin dahil open-minded ka. Yung tipo mong kapag minura ka dahil hindi mo matanggap sa sarili mo, nagagawa mo pa rin ngumiti kasi open ka.
Hindi lang basta tayo nakikipagmurahan, open-minded ka na, nakikipagbastusan, open-minded ka na. Papaano kung below the belt na? Open-minded ka pa ba? Siyempre, sasabihin mo sa akin, below the belt na dad eh. Kung open-minded ka, kahit alam mong mali na, kaya mo pa rin protektahan yon, kaya mo pa rin gawing tama. Kaya sometimes, nagkakaroon kami ng problema ni Daddy Smash dahil siya yung tipo na diretso. Siya yung tipo ng taong napakadiretso. Kaya kapag halimbawang may mali akong nagawa sa TFT family, ako mo kontra agad dyan. Pero di niya alam, yung mga nagagawa kong mali, may mga taong kakampi ko na nagiging kalaban niya. So mahahati yung mga opinion ng tao. Pwede naman nating i-level lahat, di ba? Dahil sa kaplastikan mo, stone. Like for example, sa kaplastikan mo stone, di ba? May mga ganun. O ayaw mo maging plastic, hindi ka magiging mahusay na leader, anak. Kaya sabi ko lang yan sa inyo. You're so beautiful, guys, and handsome sa lahat ng mga nandito. Magaganda at mga gwapo kayo. Pero ang salitang ganda at gwapo, sinasamahan ng talino. Anong silbi ng ganda ninyo at kagwapuhan ninyo kung sa tingin nyo mismo, ay gwapo ako, nakakaapak na kayo ng tao. Ay gwapo, maganda ako, wala akong pakialam sa mga pangit. Sa tingin nyo, katalinuhan yon? Hindi katalinuhan yon. Ang sinasabi kong ganda at gwapo na katalinuhan ay hindi yung tipong nang mamata at nanlalamang ng kapwa. Dahil masasabi, napakaganda mo, Mami Sto, napakaganda mo, napakagwapo mo, live house, napakaganda mo, live house ng Dab. Tapos ang bait-bait pa. O ano sasabihin natin, napakaganda mo pero maarte ka, walang hiya ka, may ganun eh. Alam mo, virgin ka pa, may mga ganun-ganun. Well, yun lang yung masasabi ko. Dinali-dali ko lang, binilisan ko lang yung pag-discuss ko dito kasi marami pa akong pupuntahan. Tsaka limited lang yung aking data. Masasabi ko lang, congratulations TFT10. Daddy Smash, malaki na yung pinagbago mo ha. Dati, umiinom-inom ka lang sa live. Ngayon, umiinom pa rin. Marami na yata eh. Basta masasabi ko lang, good luck. And also, shoutout kay Mami Limited Ping pa na rin. talaga nag-request sa akin. I love you, anak. And bukas, naka-upload kayo sa Reels ko. Masyadong mahaba kasi 12 minutes mahigit na. Good luck sa inyo and God bless. And I love you so much. Ipagpatuloy nyo yan sa inyo yan. At sa programa ni Daddy Thank you, pare. Smash, wait lang. Sa programa mo, Daddy Smash, meron akong natutunan doon sa binibigay mong programa sa mga single mom. Ina-asbelt ko, sabi ko nga hindi ako matalino, pero nanggaling ang lahat ng desisyon na ito ay sa tao. Sa darating nating 5th anniversary, hindi na bahay ang aking ipapagawa, kundi sari-sari store ng mga single mom dito mismo sa membro ng TFT family. Sa buong TFT family. Pero, sabi ko nga po, yung mga live house nila, like for example, live house ng Dab, mayroong single mom doon na gusto nila bigyan ng sari-sari store. Ang sari-sari store, guys, ang pinamimigay kong bahay, worth of 25,000 mahigit eh. Ang sari-sari store na maliit lang ay umaabot lang ng 25,000 lang din. So at least yun yung mga pwede dun tayong magkaroon ng konting pondo, commission, o para sa susunod namang pagpapaanak ninyo. Pero tutuparin ko yan at magkakaroon kami ng meeting lang lahat ng head founder sa programang yan. Real talk yun. Dati bahay. Meron tayong 19 bahay. Kung ang binigay natin siguro dun ay 19 sari-sari store sa membro ng TFT, malamang pwede na tayong makautang. Kung yung 19 na sari-sari store na yon, malamang sa malamang, marami tayong pambili ng alak ni Daddy Smash. Oh. May ganon eh. Yan lang, basta promise ko yan is habang nandito pa ako sa ibang bansa, pangako ko sa lahat, natutuparin ko ang pangalawang programa ko, hindi na sa housing, kundi sa sari-sari store. Pero ang tutulungan ko mismo ay single mom. Okay? Single Thank mom. you, pare. Yun na, God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming